sa aming puso, kababaan ng
Aba, dakila naming Yahuwah sa langit, mahabagin at maibigin namin Diyos. Purihin, sambahin ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat sa iyo, aming Ama muli. Tinipon mo kami na iyong mga likod sa isang espiritu at tayunin. Agad naming maranasan ang iyong presensya, ang iyong espiritu sa gitna ng aming mga pagtitipon. Nalalaman namin kasi Ama, ito ang hangarin mo sa amin. Ang kami magsama-sama sa piling mo, maiparamdam mo ang iyong pagkalinga at ang iyong pag-ibig sa amin. Napakasarap mong magmahal aming Aba. Kaya naman, nagtatalaga kaming lubos. Tanggapin mo po ang bawat isa sa amin. Inilalagak namin ang aming buong buhay. Magtatapat kami, magtatalaga sa aming mga pagsamba sa iyo. Narito kami, muli tatanggap ng iyong mga dalisay na katotohanan. Maanong basbasan ng puso at isipan ng bawat isa po sa amin. Buksan ang aming pangunawa, ang aming mga puso, bawat salitang tatanggapin namin, ang siyang lagi naming lakaran sa buhay na ito upang anumang aming kaharapin sa aming buhay. Mga pagsubok at kahirapan, magtagumpay kami sa tulong at awa mo po sa amin. Naririto rin po ang bawat sambahayan, nakapaglapit na sa iyo ng aming mga pangangailangan sa mga magulang. Nawa po, kung maaari, Ama, pakilunasan bawat suliranin, pagsubok na kanilang pinagdaraanan, mga nagdaranas po ng mga karamdaman, inihiling namin muli sa mga pagkakataong ito po, pagalingin mo kami upang ang lakas at buhay namin ito may handog namin at magamit sa mga paglilingkod namin sa iyo. Yahushua, aming pong Panginoon, sinasamba rin namin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat sa pagtitiis, sa sakripisyo mo, sa pag-aalay ng iyong buhay at lakas para po sa amin. Kaya naman, handog sa iyong aming buhay. Nagtatapat kaming mga lingkod mo. Magpapatuloy kami. Subalit, alam mo po at kilala mo kami. Di namin kaya at di namin maaasahan ang aming mga sarili. Ikaw lamang ang aming kailangan. Ang lakas buhat po sa iyo. Tulungan mo kami magtiis hanggang sa wakas. Makasunod kami sa iyong mga kalooban. Aba, muli, bumabalik tawag kami sa iyo. Patuloy pong basbasan ang mga isinimpang handog ng iyong mga alipin at patuloy pong magamit sa lahat po ng kanyang mga kaukulan. Muli, nagpatawad ka sa aming maraming mga pagkukulang at kasalanan. Inihiling na po namin ang lahat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yahushua. Amen. Ihahayag ko o Yahushua ang iyong pagsasakit, pinupulay ang iyong pag-ibig na walang may tutumbas. Sambahin ang iyong pangalan, puso ko'y nagdadala at maging karapat-dapat. Shabbat Shalom po, mga mahal na kapatid. Muli, nagpapasalamat tayo ng napakarami sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahushua sapagkat muli tinipon tayo upang mag-aral ng mga dalisay na katotohanan na nakasulat po sa Biblia. Nung nakaraang linggo po, mga kapatid, ay ating tinalakay ang kahalagahan ng pagkakaroon natin ng tunay na relasyon o yung tinatawag po natin na covenant relationship na meron tayo sa ating Panginoong Yahuwah at ang ating Panginoong Yahushua. Nalaman po natin na kapag sinabing covenant relationship, andun po yung ating commitment. Commitment para mapaunlad ang ating pananampalataya,
mapalago ang ating kaalaman at yung hangarin natin na mailagak ang ating buong buhay para magawa ang kalooban ng ating Ama at ng ating Panginoong Yahusya. Ito po, mga kapatid, ay mga tanda ng ating ikaliligtas pagdating po ng araw. Ngayon po, sa pagsambang ito, ay atin naman pong tatalakayin ng isa pa sa palatandaan ng ating pong kaligtasan. Na ito po ay nagpapakita rin ng ating covenant relationship na meron tayo sa ating Panginoong Yahuwah at ang ating Panginoong Yahusya. Ano po ito, mga kapatid? Saan po ba dapat natin italaga ang ating mga sarili? Lalo at nakikita nating papalapit na po ang araw. Mag-umpisa po tayo ng pagbasa dito po sa Hebreo sa 10:25 hanggang 27. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Saan daw po natin dapat ilagak, mga kapatid, ang ating mga sarili, lalo at papalapit na po ang araw? Ang sabi po sa ating mga pagtitipon. Alam po ba yung tinutukoy na pagtitipon dito, mga kapatid? Ito po yung ating pagsamba. Ginagawa po natin sa mga sandali pong ito. Nagpapasalamat nga po tayo sa ating Panginoong Yahweh at Panginoong Yahusya sapagkat sa kabila po na tayo ay magkakalayo, ay natitipon pa rin tayo na iisa sa tulong nga po ng teknolohiya na ating pong ginagamit. Pero hindi naman po natin sinasabi na mas mainam yung lagi na ganitong online gathering ating gagawin. Pero dahil nga po sa ating sitwasyon at kalagayan na magkakalayo tayo, ay nagagawa pa rin natin ang magtipon kasama-sama. Kaya magtalaga lagi tayo sa ating mga pagsamba. Kung maalala nga po natin, di po ba nung tayo ay nasa dating relihiyon nating kinabibilangan, matatandaan natin yung mga may tungkulin. Kita natin yung sigasig po nila na madalaw yung mga kapatid kapag hindi po sila nakakadalo ng mga pagsamba. Di po ba? Minsan nakakatawa nga. Baka natatakot na lang yung ibang kapatid kaya po sila dumadalo sa pagsamba. Pero po, dito po sa assembly, hindi po tayo ganun. Sapagkat katunayan, hindi naman po tayo regularly minomonitor kung tayo po ba ay nakasamba. Di po ba, mga kapatid? Pero hindi po ibig sabihin nun ay magpapabaya na tayo sa ating pagsamba. Na kesyo wala namang nakakakita sa atin, wala namang pumupuna sa atin, hindi po dapat tayo masumpungan sa ganoon, mga kapatid. Dapat po tayo magpaalalahanan sa isa't isa. Kung meron po tayong mga kapamilya, mga kamag-anak natin, o kung may kakilala tayo sa ating sa assembly, mga kaibigan, ay paalalahanan po natin. Maaaring sabihin din po ng iba, baka naman pwedeng manalangin na lang po ako, o magsagawa ako ng aking pagpapanata, o di kaya ay magbasa ng Biblia. Opo, tama po, mga kapatid. Mga uri po ito ng pagsamba. Pero meron pong hinahanap ang Panginoong Yahuwah sa kanyang mga lingkod. Ano po iyon? Ito nga po, ang pagsamba pangkongregasyonal, kung sama-sama po tayo. Bakit po? Nasabi ni Apostol Pablo na dapat nating mas lalong pagtalagahan ang ating pagtitipon sapagkat nagpapakita lamang po ito ng ating commitment o debosyon kapag po tayo ay nagpapahalaga sa ating mga pagsamba. Kaya ano po ang babala? Kapag pinabayaan natin ang ating pagkakatipon, ang sabi ng Biblia, kung sinasadya nating magkasala, wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom. Sa madaling salita po, nilalagay muli natin ang ating mga sarili sa hatol ng Diyos sa araw po ng paghuhukom. Sapagkat yung nagpapabaya po sa mga pagsamba, nagpapakita lamang po yun nang hindi po tayo tapat sa tipan o sa covenant relationship na meron tayo sa Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusya. Ano pa po ang dahilan kung bakit yung mga nagpapabaya po sa pagsamba ay nalalagay sa hatol po ng Diyos? Sa Hebreo pa rin po, sa 10:29 hanggang 31, ganito po ang ating mababasa.
Gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muli, huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Ano pa mga kapatid? Ang dahilan kung bakit nalalagay ang ating mga sarili sa hatod ng Diyos kapag tayo ay napabaya sa pagsamba, sapagkat minamaliit po nila mga kapatid at di pinapahalagahan yung sakripisyo ng ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha na nagbigay po sa atin ng karapatan sa pagsamba. Saan daw po inahalin tulad yung palagiang pagpapabaya sa pagsamba? Ang sabi po sa atin ng Biblia, sila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan, umalipusta sa espiritu ng biyaya. Isipin niyo yan mga kapatid. Ang Panginoong Yahusha nagsakit, naghirap para sa ating karapatan. Tapos ating maalipusta o ating hindi natin pahalagaan yung sakripisyo na ginawa nila sa atin. Kaya ano na lamang po naging pasya ng Panginoong Yahuwah sa kanila. Ang sabi, huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Kaya mga kapatid, hindi po porke kabilang tayo sa bayan na may tipan sa Diyos na hindi tayo huhukuman ng Diyos. Kapag po tayo o kapag nilapastangan natin yung dugo ng tipan at hindi po natin pinahalagahan. Kaya ano po ang paalala ni Apostol Pablo sa mga napabilang sa bayan na may tipan sa ating Panginoong Diyos? Ika niya, isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Kaya yung pong nagpapabaya sa mga pagsamba, yung po ay mawawalan ng pagtitiwala o mawawalan ng katiyakan sa kaligtasan pagdating po ng araw. Sa kabilang banda po, sino po yung mananatiling may katiyakan sa kaligtasan? Dito pa rin po sa Hebreo 10, 35 hanggang 39, ganito ang ating mababasa. Kaya't huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na bidakilang gantimpala, sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ng kalooban ng Diyos ay tanggapin ninyo ang pangako. Sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maaantala. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. Ngunit tayo'y hindi kabilang sa mga umuurong, kaya't sila'y napapahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya, kaya't naliligtas. Po, yung mananatiling may katiyakan sa kaligtasan, sila po yung nabubuhay sa pananampalataya. Sino po? Sino po yung mga nabubuhay sa pananampalataya? Sila po yung gumagawa ng kalooban ng ating Panginoong Diyos, kahit pa ito po ay nangangahulugan ng pagtitiis. Kaya ano po ang mas lalo dapat nating pagtalagahan? Ngayong mas papalapit ang pagsapit ng dakilang araw. Sa halip po na tayo ay tumalikod sa ating Panginoong Diyos, dapat po tayo ay magpatuloy o sumusulong sa paggawa ng kanyang mga kalooban. Tanong, kapatid, yung po bang nagpapabaya sa pagsamba? Yung po ba ay sumusulong o umuurong sa mga paglilingkod? Alam po natin, syempre, mga umuurong po yun. Kaya ano po, ang mangyayari sa kanila, ang sabi po ng Biblia, sila ay napapahamak. Sino po ang isang mabuting halimbawa sa nakaraan, mga kapatid? Ang tumalikod sa ating Panginoong Diyos. Pakinggan naman natin dito po sa Salmo 95, mga talatang 9 hanggang 11, ganito po ang ating mababasa. Sinabi ng Diyos, sinubok nila ako doon kahit na nakita nila ang mga ginawa ko. Sa loob ng 40 taon, lubha akong nagalit sa kanila at sinabi ko sila'y mga taong naligaw ng landas at hindi sumusunod sa aking mga itinuturo. Kaya sa galit ko, isinumpa kong hindi nila makakamta ng kapahingahang galing sa akin. Sino po, mga kapatid, ang tinutukoy?
dito sa ating pambinasa? Palagay niyo. Di po ba ang unang bayan ng Israel? Bayang pinili po ng Diyos. Kita naman po natin kung paano pinagmalasakitan ng ating Panginoong Yahuwah ang bayang Israel. Pero sa kabila po ng pakikipagtipan niya sa kanila at pagtulong na makaalis o makalaya doon sa pagkaalipin sa bayang Ehipto, ano pa po ang naiganti ng bayang Israel? Ang sabi ng Biblia, mga taong naligaw ng landas at hindi sumusunod sa aking mga itinuturo. Kaya ano po ang sabi ng Diyos sa kanila? Isinumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingahan galing sa akin. Kaya dapat po tayo ay matuto sa naging karanasan o sa mga nangyari po sa bayang Israel noon. Kaya ano po ang dapat natin gawin para hindi tayo mapagaya sa Israel na hindi makakamtan ng lupang pangako? Pakinggan naman po natin sa Salmo 95:6-8. Hali kayo, lumuhod tayo at sumamba kay Yahuwah na lumikha sa atin. Dahil siya ang ating Diyos at tayo ang kanyang mga mamamayan na gaya ng mga tupa sa kanyang kawan na kanyang binabantayan at inaalagaan. Kapag narinig ninyo ang tinig niya, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso, katulad ng ginawa noon ng inyong mga ninuno doon sa Meriba at sa ilang ng Masa. Ano po ang dapat natin gawin para hindi tayo mapagaya sa unang bayan ng Israel? Dapat po nating pakinggan ang tinig ng ating Panginoong Yahuwah. Kaninong tinig po yan, mga kapatid? Tinig po yun ng ating manlilikha. Ano pong ninanais ng dakilang manlilikha sa bawat isa sa atin? Inaasahan po niya na tayo na mga nilikha ay sumamba po sa Kanya. Yan po talaga ang kaukulan natin. Bilang mga nilikha, sino po ba tayo? Para hindi sumamba sa ating dakilang manlilikha, mga kapatid. Anong uring pagsamba po? Pagsamba ng mga lingkod niya, na gaya ng mga tupa sa kanyang kawan, na kanyang binabantayan at inaalagaan. Bakit ganun na lang, mga kapatid? Ang pagnanais ng Panginoong Yahuwah na tayo ay magtalaga sa ating mga pagsamba, sapagkat nais po niya maiparamdam at maipakita yung kanyang pangangalaga at pag-ibig mo dyan sa bawat isa sa atin o sa kanyang kawan. Isipin niyo, mga kapatid, ang Panginoong Yahuwah na mismo ang nagnanais na maiparamdam niya kanyang pag-ibig sa tuwing tayo ay natitipon na gaya po dito. Ayaw po ba natin yun, mga kapatid? Gusto po natin yun. Kaya sa tuwing tayo po ay natitipon, yan po ang lagi nating isa puso at isipan. At lagi po natin ituring ng malaking biyaya ang pagdalo po natin sa ating mga pagsamba. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Gaya po ng nabanggit, nais ng ating amang Yahuwah na tayo ay mamalagi sa pagdalo sa ating mga pagsamba. Sapagkat sa pamamagitan po ng pagsamba o sa pagsamba ay ipinakikita po ng ating Ama, ang ating Diyos, ang kanyang pagkalinga sa atin. Paano po ipinakikita ni Yahuwah at Yahusha ang kanilang kalinga sa atin sa panahong tayo ay nagkakatipon po at sumasamba? Sa aklat po ng Hebreo 10:19 hanggang 22, babasahin din natin ang talatang 25. Pakinggan po ninyo, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, malaya na tayong makakapasok sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Yahusha. Sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabanal na lugar
na nasa kabila ng tabing. At ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At dahil mayroon tayong dakilang punong pari na namamahala sa pamilya ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya dahil nilinis na ng dugo ni Yahushua ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Ang tanong natin mga kapatid, paano ipinakikita ni Yahuwah at ni Yahushua ang kanilang kalinga sa atin sa panahong tayo ay nagkakatipon upang sumamba? Ang sabi po sa atin, binuksan niya sa atin ang bagong daan tungo sa kabanal-banalang dako. Ano po ang ibig sabihin ng binuksan ang bagong daan tungo sa kabanal-banalang dako? Ano po ang tinutukoy ng kabanal-banalang dako? Ang tinutukoy po nun ay kaligtasan. Nasaan po ang kabanal-banalang dako? Dito po sa ating binasa, sabi nasa kabilang tabing. Na kung ating matatandaan, nung na tayo ay nagba-Bible study pa, pinakita sa atin ang tabernakulo. Ang kabanal-banalong dako ay yun po ang kinalalagyan ng Ark of the Covenant. Ano po ang kahulugan ng binuksan niya para sa atin ang bagong daan? Nang dahil po sa dugo, sa kamatayan ng ating Panginoong Yahushua, isang bagong tipan ang itinilaga na nagbigay daan sa atin upang makapasok sa pinakabanal na dako sa tuwing tayo po ay magkakasamang sumasamba. Ano po ang ibinunga? Yung magandang ibinunga sa atin ng bagong daan na ito. Ang sabi po, ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ano po ang ating mararanasan sa panahon ng pagsamba? Ang pagsama sa atin ng ating Amang Yahuwah at ng ating Hari na si Yahushua. Tulad ng isang mabuting pastol na tinitipon ang kanyang mga tupa upang sila'y mabasbasan, ay ito po ang ating nararanasan sa isang maningas na pagsamba. Ano kung gayon ang dapat na maging paninindigan natin, mga kapatid, ngayong nalalapit na ang araw ng pagbabalik ni Yahushua? Hindi po natin dapat kailanman pabayaan ang ating pagsamba. Sa makatuwid, dapat ay mag-alay tayo ng maningas na pagsamba sa ating Ama at sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa sarili po natin, ano po ang kahayagan ng isang maningas na pagsamba? Kung tayo yung tatanungin. Siguro po ang isang maningas na pagsamba ay hindi lamang sa hindi tayo pumapalya sa pagdalo o hindi nagpapabaya, kundi inilalakip natin ang ating puso sa pagsamba upang mabigyang daan ang mga salita, ang mga aral ng Diyos, mga aral ng ating Panginoong Yahushua na siyang dapat maghari sa ating buhay. Ano po ang kahayagan ng maningas na pagsamba? Sa aklat pa rin po ng Hebreo 12, talata po ay 28, ganito po ang ating mababasa. Kaya
Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot. Ano po ang kahayagan ng maningas na pagsamba, mga kapatid? Hindi lang po tayo basta dumadalo, kundi sumasamba tayo sa paraang ang Diyos ay malulugod sa atin sa pagsambang iniaalay natin sa Kanya. Paano natin malulugod ang Diyos, mga kapatid, sa ating pagsamba? Sa pamamagitan po ng lubos na paggalang at pagpapakita ng banal na takot sa ating Diyos. Ano po ang dapat nating maisaisip, mga kapatid, kung tayo ay sumasamba sa Diyos? Kapag tayo po ay sumasamba sa Diyos, tayo po ay nakikipagtipan o nakikipagtagpo po tayo sa ating Diyos. Sa paanong paraan po? Paanong paraan tayo ay nakikipagtipan sa ating Diyos? Sa pamamagitan po ng panalangin, pagpapasalamat tayo sa Kanya. Pupurihin natin siya sa lahat ng Kanyang kabutihan at mga kagilagilalas na gawa na ginawa niya para sa atin. Dadaing tayo sa Kanya, mga kapatid. Magsusumbong tayo. Ilalahad natin ang mga bagay na nagpapabigat sa ating kalooban. Kung minsan, ang mga bagay na nagpapabigat sa ating kalooban, mga kapatid, ay yung alalahanin. Lagi tayong nag-aalala kung ano ba ang mangyayari sa hinaharap. Lalo na, nalalapit na ang araw. Napakaraming takot na takot dyan. Nakita nila yung nagaganap sa Israel. Takot na takot sila. Kahit na sinabihan na tayo, pinagbilinan na tayo ng ating Panginoong Yahushua na hindi tayo dapat matakot o mag-alala man lang sapagkat yung pag-aalala ay hindi nga makapagdudugtong ng kahit isang oras sa ating buhay. Pero ganun pa man, natatakot pa rin tayo. Ano pa po ang ginagawa natin sa ating pananalangin? Tayo po ay nagsusumamo. Humihiling tayo sa ating Ama. Nakikiusap tayo. Nakikiusap tayo, mga kapatid, hindi tayo nag-uutos. Gaya ng ginawa ng iba. Na inuutusan pa ang Diyos. Anong inuutusan? Ano yung inuutos nila sa Diyos? Inuutusan nila ang Diyos na pumatay, mga kapatid. Hindi ba ang ilan sa atin ay narinig yon? Sumisigaw sa pagsamba ng pagkalakas-lakas. Ang isinisigaw, Ama, puksain mo sila. Ano po ba ibig sabihin ng puksain? Hindi ba patayin? Isipin na lang, mga kapatid. Ang Diyos ang nag-utos, nasa 10 Commandments, bawal ang pumatay. Pero ang ginagawa nila, inuutusan ang Diyos na pumatay. Pambihira din naman. Hindi po yan ang turo sa atin ng ating hari. Ipinapanalangin ba natin sa pagsamba o kahit sa pansarili nating panalangin, pinapanalangin ba natin na sana mamatay na yung kaaway ko? Hindi po. Ang utos nga sa atin ay ibigin yung kaaway, ipanalangin yung kaaway. Ano pa po ang sinasambitla natin sa panalangin? Ihihingi natin ng kapatawaran ang ating mga kasalanan sapagkat hindi po maiiwasan. Sinasadya man natin o hindi, nagkakasala tayo. Kaya kailangan nating ihingi ng awa, kapatawaran ang ating mga kasalanan. Ano pa ang ginagawa natin sa pagsamba? Inaawitan natin siya. Opo, binubuksan natin ang ating puso sa kanyang mga aral at naghahandog tayo sa kanya.
haing pasasalamat at naghahandog tayo ng mga awit ng pagpupuri. Paano natin maipapakita ang ating lubos na paggalang at pagpipitagan sa ating Diyos, mga kapatid? Aklat po ng Exodo 19:10 hanggang 11. Sinabi ni Yahuwah kay Moises, sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit at humanda sa makalawa, sapagkat akong si Yahuwah ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Paano po natin maipapakita ang ating lubos na paggalang at pagpipitagan sa ating Diyos, mga kapatid? Kapag ka po tayo ay sasamba, lubos po tayong naghahanda. Ihinahanda hindi lang ang kasuotan at handog, kundi ihinahanda natin higit sa lahat ang ating sarili upang maging angkop at karapat-dapat tayo sa ating gagawing pakikipagtipan sa Diyos. Kung tayo nga po ay makikipagkita para sa atin ay isang importanteng tao, siguro ay yung boss natin o manager ng boss natin o isa kayang politiko, lagi tayong naghahanda. Hinahanda natin ang ating kasuotan, ang ating sarili. Kung nagagawa natin yun sa mga tao, mas lalo nating dapat gawin yun, ang paghahandang ganon, kapag tayo ay makikipagtipan sa ating Diyos. Paano po naghahanda ang mga lingkod ng Diyos sa panahon ni Moises? Ang sabi, 2 araw pa lang, nakahanda na ang lahat. Tayo po ngayon, paano tayo naghahanda at ano po ang ating ihinahanda? Ihinahanda natin ang dako ng pagsamba. Dapat malinis, maayos, angkop sa kabanalan ng gagawin nating pagsamba. Ano pa po ang ating ihinahanda? Ang ating kasuotan, ang ating handog, at ang ating puso. Yung iba gabi pa lang ihinahanda na ang lahat. Ganito natin maipapakita ang ating lubos na paggalang at pagpipitagan sa Diyos tungo sa isang maningas na pagsamba. Sana huwag namang kakitaan yung iba nating mga kasama, mga kapatid, mga kaibigan nang walang pagpapahalaga sa ating ginagawang pagsamba. Yung iba nga ay nakikita natin nung nandun pa tayo sa kabila. Nasa pagsamba, nagse-cellphone. Nasa pagsamba, biglang tatayo dahil may kausap sa telepono. Huwag naman pong ganon. Paano natin maningas na sasambahin ang ating Diyos, mga kapatid? Sa aklat po ng awit 57, mga talatang 7 hanggang 10, panatag na ako, O Diyos, ako ngayoy matatag. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, kaluluwa. Gumising ka't purihin siya. Gumising ka't tugtugin mo yaong lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, ita'y pasasalamatan. Yahuwah, ika'y pupurihin sa gitna ng iyong bayan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Paano, mga kapatid natin, maningas na sasambahin ang ating Diyos? Ginigising po natin ang ating sarili, ang ating puso, ang ating kaluluwa. Ihinahanda para sa ating Diyos. Hindi po ba panalangin natin palagi tayo ay
iniaalay natin ang ating sarili na mga haing buhay. Kaya po natin kailangang gisingin ang ating sarili. Sapagkat sa atin pong pagsamba sa Diyos, kailangan ay kalakip ang ating puso, kalakip ang ating kaluluwa. Sa paanong paraan po? Binubulay-bulay natin ang walang maliw na pag-ibig sa atin ng ating Diyos. Ang sabi sa ating binasa, pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ano lang po ang ibig sabihin na abot sa kalangitan? Yung lawak ng pag-ibig ng ating Diyos. Ganun kalawak, ganun kalaki. Mula rito, abot hanggang sa kalangitan. Binabalik-balikan natin at pinasasalamatan ang ating Diyos sa lahat ng ginawa niyang pagliligtas sa atin. Mga kapatid, araw-araw, inililigtas tayo ng Diyos. Araw-araw, marami sa atin maalis, pagtatrabaho, magpupunta kung saan. Kahit na nasa bahay lang, inililigtas tayo ng Diyos. Hindi lang natin nalalaman. Araw-araw, pinagkakaloob sa atin ng Diyos ang mga biyaya, yung pagpapagaling sa mga karamdaman natin, karamdaman ng ating anak, karamdaman ng ating mga mahal sa buhay. Lahat ng yun, mga kapatid, bigyan natin ng mataas na pagpapahalaga. Alalahanin natin. Ilakip natin ang ating puso sa ating mga pagsamba. Paano natin ilalakip ang ating puso sa pagsamba, mga kapatid? Bahagi po ng ating pagsamba ang umawit ng mga awit ng pagpupuri sa ating Diyos. Ito ang ating ginagawa. Magiliw na awiting mula sa ating mga puso ang ating iniaalay sa Kanya. Ganon natin pinakahalagahan, mga kapatid, ang ating Diyos at ang ating Panginoon sa ating mga pagsamba. Ano pa po ang dapat nating gawin ng buong puso upang tayo'y makapag-alay ng maningas na pagsamba sa ating Diyos? Mga kapatid, huling talata po na ating babasahin bago tayo manalangin. Jeremias 29:12 hanggang 14 po. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin, oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahuwah. Ano po yung buong puso nating dapat gawin upang makapag-alay tayo ng maningas na pagsamba sa ating Diyos? Mga kapatid, tandaan natin, pangunahing tungkulin ng tao ay sumamba. Sambahin natin ang ating Diyos. Ano po yung dapat nating gawin ng buong puso? Hanapin po natin si Yahuwah. Hanapin natin siya ng buong puso sa ating mga pagsamba. Paano po natin gagawin yun, mga kapatid? Ang sabi sa talata, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin. Paano po natin hahanapin si Yahuwah? Sa pamamagitan po ng pagtawag. Paano natin ginagawa yung pagtawag? Sa panalangin. Tatawag tayo sa Kanya, lalapit tayo sa Kanya, dadalangin tayo sa Kanya.
Ano naman po yung tapat na pangako ng ating Ama? Ang sabi, diringgin ko naman kayo. Kailan tayo diringgin ng ating Ama? Kapag hinanap natin siya ng buong puso, ay atin siyang matatagpuan. Mga kapatid, ang tunay na pagsamba po ay yung kasabikan na makapiling natin siya sa ating pagsamba. Ang tunay na humahanap at nakakatagpo kay Yahuwah at Yahusha sa ating pagsamba ay yung umuwi. Pagkatapos ng pagsamba, umuwi siya. Maaaring may luha sa kanyang mga mata. Subalit labis ang galak sa kanyang puso dahil natagpuan niya sila sa pagsamba. Paano niya natagpuan? Nadama niya sila. Nadama niya na sinasagot ang kanyang mga panalangin. O kaya naunawaan niya ang itinuro. Yung palang mga itinuro, yun pala yung sagot sa kanyang mga panalangin. Ang luha sa ating mga mata ay kadalasan sinasabi ng iba. Mabiyayaan niya yung pagsamba kasi napaiyak siya. Siguro nalungkot lang siya o nagandahan sa awit. Kung ang luha po na pumatak sa ating mga mata ay nakapagpapabago sa atin, tulad ng pinag-aralan natin nung nakaraan, nakapagpapag-ibig na nakapagpapabago o transformative love, ito po ang tunay na biyaya. Doon pa lamang natin matatawag na mabiyaya ang pagsamba. Kung masusumpungan natin si Yahuwah at si Yahusha sa ating pagsamba, yan po ang kaganapan ng isang maningas na pagsamba. Kaya po kung babalikan natin yung tanong sa pagsisimula ng ating pagsamba, maliligtas ba ako pagparito muli ni Yahusha? Ikita natin yung tanong. Mayroon pang nakalagay sa ilalim, maningas na pagsamba. Ang sagot po, mga kapatid, nandiyan na. Pinag-aralan na natin. Ang sabi dun sa ating binasa, sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bagong daan patungo sa pinakabadal na lugar. Yan po yung kaligtasan. Ang daang ito, anya, ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ay na po yung sagot. Binuksan na yung daan. Yung tanong na maliligtas ba ako pagparito muli ni Yahusha? Tayo lang po ang makasasagot doon, mga kapatid. Nariyan na yung daan. Dadaan ba tayo doon? O lilipat pa ba tayo ng ibang daan? Kaya po, ano yung mahigpit na tagubilin ni Apostol Pablo? Isang paalala, sapagkat ang paalalang ito ay may kinalaman sa kaligtasan. Sabi niya, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin, sapagkat sa panahon ng pagsamba, ipinakikita sa atin ni Yahuwah at Yahusha ang kanilang kalinga sa atin, mga kapatid. Wala na pong sasara pa sa isang mabiyayang pagsamba kung madarama natin ang ating Diyos at ang ating Panginoon na sinasamahan tayo sa ating pagsamba, mga kapatid.
Tumayo po kayo. Tayo ay mananalangin. Ama naming Yahuwah, maraming salamat po na papaano dito sa aming pinag-aralan ngayon, dito ay idiniin sa amin ang halaga ng pagsamba. Idiniin sa amin ang halaga na mula sa aming mga puso. Kailangan naming alayan ka ng maningas na pagsamba. Ito yung hinahanap mo sa amin, Ama. Kaya kami labis-labis na nagpapasalamat ng buong puso sapagkat tumatanggap kami ng ganitong mga aral, mga paalala, sapagkat nung mga naunang pagkakataon, kung minsan ang aming pagsamba parang ritual na lang, parang mairaos lang, hindi namin naiintindihan ang aral. Wala kaming nadaramang biyaya mula sa iyo, mula sa aming Panginoon. Subalit napakabuti mo, Ama. Inalis mo kami doon at tinipon sa ganitong assembly na dito. Malinaw na tinatanggap namin ang mga aral na hindi namin tinanggap doon sa tagal ng panahong kami naroon. Ama, pinupuri ka po namin. Sinasamba ka ng aming mga puso. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Tanggapin mo po, Ama, ang pagsambang iniaalay namin sa iyo. Mula ngayon at sa mga susunod pa naming mga pagsamba, Ama, ilalagay namin sa aming puso ang halaga ng ganito naming mga pagtitipon. Ilalakip namin ang aming mga kaluluwa, ang aming mga sarili, sa tuwing kami ay sumasamba. Ang hangad namin, Ama, mabigyan ka namin ng kaluwalhatian. Ganun din, mabigyan namin ng kapurihan ang aming Panginoong Yahushua. Panginoon naming Yahushua, ikaw ang aming hari. Ikaw ang aming tagapamagitan. Ikaw ang aming tagapagligtas. Salamat ng marami sa daang binuksan mo para sa amin. Nagbigay sa amin ng karapatan at ng pagkakataon makapasok sa kabanal-banalang dako. Panginoon, samantala, habang narito pa kami, idalangin mo kami sa Ama. Ipamagitan mo kami sa ating Diyos upang ang lahat ng aming mga hinihiling ay Kanyang ipagkaloob. Ang aming mga dalangin ay Kanyang dinggin. Mapatawad ang aming mga kasalanan. Ama, lubos po kaming sumasampalataya. Dinirinig mo ang aming mga dalangin. Ano man ang naging pagkukulang pa namin, Ama, ipatawad mo po. At sa mga susunod naming pagsamba, ikaw lamang po ang aming hahanapin. Ang lahat ng ito po ay aming ipinapakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua, dakila naming tagapagligtas. Amen. Tingin mo ay asyaran, si Yahuwah ay ang alahin, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa, at lakas mo siyang
ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba lumukob sa atin. Ang alaala at kapayapaan ni Yahushua HaMashiach magpalakas sa atin at ang laging pagsama ng Ruach Kodash sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Brethren, just a few announcements before we part ways. First of all, if you have any questions, please do submit them to info@aoy.today. Also, we have our upcoming special anniversary Thanksgiving worship service. This will be in just a few weeks, in two weeks to be precise, December 9, 2023 at 6:00 p.m. Pacific Standard Time. It will be in person and it will be held in the usual place in Fremont, Northern California. If you can join us, we would love to have you. But if you cannot, of course, you can join us always through online platforms like Zoom and Facebook Live. Also, in preparation for our special worship service, we are going to hold a preparatory prayer for beginning Monday, December the 4th, up until Friday, December the 8th. This will be 8:00 p.m. Pacific Standard Time. The Zoom ID that we will use is the same Zoom ID for our regular Bible studies. That is all. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.